Hello guys, nandito na naman tayo at syempre good morning muna dito at good evening dyan. Ito pag-usapan natin guys. Sandali. Ito pag-usapan natin, aba. Ito ang si Manscarpio, di ba? Aba, dinemanda. Nag-file ng demanda sa laban sa Congress, laban sa AMLAC, laban sa mga ilang bangko, no? Dahil daw sa pag-breach ng privacy. Wow. Guys, ang pagkilos na ito ni Carpio ay isang pagpapatunay lamang na sila ay takot na at sila ay kabado at totoo ang lahat ng mga nasa dokumento ng AMLAC maging ang mga sinabi ni Sentry, Bakit ko sinabing totoo? Kasi guys, ang dami nilang press con, ang daming demanda at sa mga demandang ito, puro tinitira nila ay about sa mga technical, about sa bakit naglalabas ng ganito. Pero katulad nga ng sinabi ni Congressman Ridon, wala tayong narinig na itinanggi nila na hindi totoo yung 6.77 billion na inflows at outflows, no? Ibig sabihin, mga pumapasok at lumalabas na mga transaksyon. So, ibig sabihin, aminado sila na may transaksyon na bilyon-bilyon sapagkat hindi nila tinatanggi. Ang lagi lang nilang sinasabi, dapat hindi ipinakita ng AMLAC yan. Dapat hindi ipinakita ng bangko yan. So, doon pa lang ay may pag-amin. So, ibig sabihin, totoo. Kaya ito ang punto ko. Kayong mga bobong didilis, wag nyo nang ipagtanggol at wag nyo nang sabihin at wag nyo nang itanggi pa itong 6.77 billion na transaksyon na dumaan sa mga bank accounts ng mga amo ninyo. Kung sila nga hindi tumatanggi tapos kayo tatanggi, di ba para lang kayo tanga bida-bida? Hindi nga kayo marunong magbangko, bida-bida pa kayo. Di ba? Kung yung mga amo nyo nga hindi tumatanggi tapos kayo itatanggi nyo pa. Di ba? So ngayon, nagdemanda. So ito lamang ay pagpapatunay na na takot na takot sila. Kung wala naman tinatago, anong problema nyo? Maganda nga yan, at least ma-justify ninyo at mapapatotohanan ninyo na sinungaling itong mga nag-aakusa sa inyo, di ba ga? And the right forum for now, because ang involved ay si Inday Sayat, ang Senado. I-trial, di ba? At doon nyo patunayan. Total, ayaw nyo umatid sa hearing, di ba? Ng Kongreso o di sa Senado, patunayan ninyo. Ngayon, takbo kayo. Si Inday Sayat, takbo na naman sa Supreme Court. Si Manscarpio, takbo na naman sa RTC sa Quezon City. So, humihingi ng saklolo. Pero guys, I doubt na makikialam pa ang RTC, na makikialam pa ang Supreme Court dyan sapagkat nagtuloy-tuloy na Nagtuloy-tuloy na ang hearing, di ba? So, aakyat na yan sa Senado sa pagbobotohan na yan sa May 4. Anyway, kailan ba? Tomorrow yata. Kailan ba sa 29, sa Tuesday? Tuesday or Wednesday ang hearing sa last na hearing sa Congress, no? NBI naman ang haharap 'yon. Pero ang punto guys, ito. So takot na takot kung walang kasalanan, ano gusto niyo ipatigil ang hearing? Ano gusto niyo ipatigil ang impeachment? At ang paraan lang niyan sa bagay, na yan sabi ko nga kanina sa live ko, na yan? Huling alas na nila yan. No? Na pigilan ang paglalabas nitong mga dokumento pa na manggagaling kasi baka masumpuin na ang bangko niyan no? At talagang ito ay mabubusisi pa ng mabuti pagdating sa Senado. So lalabas na talaga rito ang mga bank accounts at magkakalabasan na ng laman ng bangko nila Sayad. Napaka-questionable kasi isipin mo ang report ng SEC based sa GIS based sa isinabmit na GIS nitong sila Sayad base sa kanilang mga negosyo at sa kanilang financial statement o yung FS na tinatawag, may losses pa sila. Ibig sabihin, may lugi pa sila sa kanilang mga negosyo. Mas mabuti pa yung break-even, di ba? Ibig sabihin, may losses, wala talagang kita. Hindi nga nag-break-even, ibig sabihin, hindi nabawi ang puhunan. May losses, pero bilyon-bilyon ang transaksyon. What the heck? At the same time, magtataka ka, simula 20
2019 hanggang 2024, zero cash in banks ang kanilang mga sinulat ni Sayad. As in, zero talaga. Zero ang cash in banks, zero ang cash on hands. Aba. Ang tanong, di naka-close account na pala itong mga bangkong ito. Dahil hindi mo pwedeng i-zero hindi mo pwedeng i-zero ang balance mo sa bangko. Otherwise, mako-close account yan. Di ibig sabihin naka-close account na. Ang tanong ay bakit may mga pumapasok na transaksyon? Bakit may na-flag ang AMLAC? Bakit nagre-report ang bangko na may mga transaksyon kung zero naman pala? O di ba dahil kung hindi zero yan, kung yan ay may pondo kahit maintaining balance lang, halimbawa 20,000 na maintaining balance, di sana nilagay ni Inday Sayad, 20,000 maintaining balance, di ba? May pera, at least may pera. Ngayon, zero as in wala talaga, walang cash in banks, di ibig sabihin zero talaga. Tapos may mga transaksyon, may mga inflows tsaka outflows ng cash, at hindi lang basta cash hindi lang ito usaping libo, ito ay usaping milyon na umabot ng bilyon. 6.77 billion ang numero at halaga na hindi kayang itanggi nitong mag-asawa. Hindi pala, mag-ex pala. Sipin mo sa mga demanda nila, panay puro technical pero wala kang narinig na itinanggi nila yung 6.77 billion. Kaya kayong mga bobong didilis, wag nyo na itanggi rin. Dahil mismo nga yung mga may-ari ng pera, hindi tumatanggi, tapos kayo tumatanggi pa. Di ba, mukha lang kayong tanga. What the heck? So, kaya wag kayong bobo So, ito ay pagpapatunay na talagang takot na takot. At ako'y naniniwala, tatakbo mga to. Pag na-impeach si Sayad, si batan ito sa Pilipinas, sigurado ako rito. Dahil talagang magtutuloy-tuloy pati yung mga kaso nito sa ombudsman na, alam mo, mga Nobel yun, So, magtatago na itong mga ito. Sigurado yan. Kaya si Inday Sayad, yung pagpunta-punta niya sa abroad, matik yan. Para lang yan ay maghanap ng pagtataguan. At mag-a-accept sa kanila para makapag-asylum kung sakali. Magtatago yan. Sabi ko nga sa inyo, tinuturuan ko na kayo, magpaturo na kayo kay Bato kung paano magtago. Magpaturo ka na, Man Scarpio, tsaka Inday Sayad. Di ba? At kayong mga bubong titilis, huwag kayong tatanga-tanga. Hindi nga nila tiyatanggi yung 6.77 billion tapos kayo tumatanggi. What the heck? O, di ba? Parang mga bobo lang yung nayupak na yan. So, yun lang. Sa mga bobong didilis at may saya dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Panatili kayo mga bobo at may saya. Sapagkat ang may saya, lagi high blood. Bye!